Hello, good evening po and good morning or good afternoon sa mga kapanood. Kami po ang mag-inang pasyalera. Ako po yung anak, hindi. Siya po yung anak, ako po yung nanay. And thank you for watching some of our videos. Yung mga pasyal po namin, yung laboy namin, yung mga gala namin. Pero yun po ay pag holiday lang po. Kaya po kami nakakagala. And ngayon po ay nandito kami sa Incheon sa South Korea. And nabigyan po kami ng multiple entry visa. Despite po na ako is unemployed, ang anak ko ang siyang nag-support sa akin. Pero nakakuha kami ng multiple entry visa. And just to give you list of requirements kung bakit kami nabigyan na actually this is our second time sa Korea. Pero yun nga, dati kasi may work ako from a Korean company. Pero ngayon, unemployed ako since 2022. So, to give you more details about the visa, kung bakit kami in-approve ng multiple visa. Yung una po is application, yung babasahin ko pong requirements ay short-term visa requirements C3 for employed individuals. So, sabi po ni Mama yung kanyang profile, siya ay unemployed pero hindi pa siya senior. So, may category kasi for retired, pero since hindi pa siya senior, yung pinakamalapit na pasok sa kanya is employed individuals. So, babasahin po namin step by step kung paano namin sinubmit or paano kami nag-comply sa bawat requirements. Una po yung application form. Ayun po. So, sa application form, fill out niya lang yun. So, then yung mga nababanggit din siguro sa ibang vlog, sa ibang guide. Huwag kayo mag-leave ng blank. So, kung may blank, maglagay kayo ng NA. Tapos, text is, dun sa tatanungin din, meron din field dun sa form kung ano yung employment status nyo. So, since unemployed, i-check yung unemployed, tapos may others doon, ilagay nyo kung bakit unemployed. So, sa akin, ang nilagay natin ay single mother. Yun po ang nilagay ko kasi single mother. Ayun po. Tapos, next is yung one piece of passport size color picture, alam niyo na. Original passport, alam niyo na rin yun. Photocopy of passport bio page, yun, alam niyo din yun. Next is original and photocopy of valid visas and arrival stamps to OECD member countries for the past 5 years if applicable. So, sa Google po makita nyo kung ano yung list ng OECD member countries. So, kami po ay nagkaroon ng trip noong 2019 sa Japan. Kaya ang ginawa po namin is pinotocopy namin galing dun sa old passport kasi bago na yung passport namin. Tapos sinama namin siya sa list of requirements. Photocopy ng visa plus yung stamp ng entry and departure ng from Japan. And yung isa ding tip na mabibigay namin, so nag-apply kami ng South Korean visa ng mga February 2024. So yun nakalagay dito is for the past 5 years. So kung i-compute natin yun, siguro mga February 2019 to February 2024. Pero yung trip kasi namin sa Japan ay January 2019. So, hindi talaga namin siya sinama. Pero, nung chinek siya, nung KVAC, so doon din, KVAC, so doon din kayo mag-a-apply ng inyong visa. Tinatanggap nila basta 2019, kahit hindi naman talaga siya pasok dun sa parang exactong 5-year range. So, kung may case kayo na ganun, isama nyo na din siya. Tapos, next is copy of PRC card or IBP card. So, kung kayo ay license, for example, engineer or teacher, CPA, ayan, sama niyo siya. Basta may PRC. Pero po sa case po ng aking mother ay hindi, muntik na, pero hindi, kaya hindi namin siya sinama. Next is original COE, na may mga details, kailangan kasama yung applicant's position, date, height, etc. So makita niyo yung exact list naman dito sa website ng Embassy of the Republic of Korea. So, eas.mofa.co.kr. So, ito ay, since unemployed si mother, wala siya sinubmit. So, explain ko later kung paano yung ginawa namin kung wala naman siya nito. Next is original personal bank certificate. So,
So, si mother, kahit unemployed siya, nung mga years na nagtrabaho siya, meron siyang ipon. So, hindi rin naman tipong milyon-milyon. Pero basta may naipon kayo, importante na may pakita nyo rin yun na even if unemployed ka, nisusupport ka ng iyong family member, ay meron ka rin ipon on your own. So, yun, kung meron, hingi pa rin kayo ng bank And certificate. since nag-work ko for 10 years, ang gamit ko kasing bangko is yun nga. Pero payroll account naman. So hanggang nag-retire ako or early retire or resign, kinontinue ko yung paggamit ng account na yun. So doon nakita na for more than 10 years, ako nag-open ng account sa bangko. Yun po yung important kasi kasama sa requirement ng bank cert ay yung account opening date. So doon makita na hindi mo lang ginawa yung bank account mo just for the sake of visa kung hindi. Meron ka talagang bank account na mini-maintain mo. Next is bank statement. So ito may hingin siya sa bank. So same as bank cert, kung meron naman kayo bank account na may laman naman and naaalagaan nyo, hingin na rin kayo ng bank statement. For 3 years? Last 3 months. Last 3 months lang. 3 months. Next is photocopy of ITR. So ito, since yun niya unemployed, si Mali, hindi kami nag-submit. So, ayan, i-explain namin later. So, yun. So, since may mga kulang na requirements, paano kami nag-grant ng multiple entry visa? So, ang ginawa namin is, una, nag-submit kami ng affidavit of sponsorship. So, ito, may mga makikita kayong template sa internet. So, ilalagay nyo lang doon. So, yung affidavit of sponsorship, isusulat siya nung tao na magsusupport dun sa applicant. So, for example, yun, ako ay yung anak. Oo. So, ako yung gumawa ng letter. So, nilagay ko, paklala ko na, hi, ako si ganto, anak ni ganto. And to prove yung aming relationship, attached is my birth certificate. So, nagpasa po ako ng original na birth certificate. Yun po yung isa. Tapos, next ay, I would like to support my mother's application for a multiple entry tourist visa. And nagpakilala ko na ako ay employed as ganito. So, sinabi ko na attached is my COE. So, yun po yung isa. Yung kulang niya requirement ako yung nag-submit. So, sinabit yung COE ko na complete in details like position, date, hard compensation, and yung mga contact details ng office. So, yun yung nilagay ko. Attached is my COE to prove my employment. Next is, attached then are my bank documents to prove that I have sufficient funds to support my mother's application. So, yun din yung mga nasa requirements ng embassy. Nagsabitin lang po ako ng aking bank cert tsaka bank statement. So, yun yung una, prove yung relationship nyo with yung ini-sponsoran. Next is prove your na meron kayo sufficient funds. Next is prove your credibility. So, nilagay ko din dun sa affidavit of sponsorship na I have a good travel record to this country. So, nilista ko kung yung mga countries na yun. And yun din, meron din ng akong OECD visas and stamps. So, nilagay ko rin na I have previous trips to these OECD countries and attached are the photocopy of the visas and the stamps. So, ayun, sinama ko rin dun sa affidavit of sponsorship na sinama sa application ni mother. So, yun, yung affidavit of sponsorship, make sure na isayin nyo siya by hand para talagang ma-prove yung legitimacy ng affidavit. Also, may mga suggestions sa internet na pwede nyo ipanotaryo. So, kung gusto nyo, pwede naman. Pero kami, hindi namin siya ginawa. And yun, okay naman. In-accept naman. In-accept. Tapos, last is, pag nag-apply kayo sa KVAC, by default, I believe, single lang talaga yung na-apply. So, paano nalaman niyo na embassy na we are applying for a multiple entry visa? So, ginawa namin is gumawa kami ng cover letter para sa kanya. Ano po yung laman ng cover letter? Cover letter na ako and we are requesting for ayun nga, yung multiple entry visa. Nilagay ko rin doon kung saan mga bansa ako nakapunta, na ako ay dating employed, for how long then. So, yun yung mga nilagay ko sa cover letter. So, may mga sample din naman sa internet. sa internet. Opo. Tapos, ayun, na-mention, hindi ko naman ako na-mention. Pero po, second time na namin sa South Korea, kaya
kung kayo rin nakapunta na kayo sa Korea before, make sure nyo na ilagay nyo rin siya sa cover letter. Alam din naman yun ng embassy. Makikita rin. Makita na naman nila. Pero yun, maganda rin na sulat siya sa cover letter. May sinabi pa tayo na that we are okay yung ating alis-alis, yung balik. Ayun, yung nilagay namin sa cover letter is we have good travel records to the countries we visited before. So yun, nilista namin. And we've also been to South Korea before. And we made sure that we have followed all the local rules and regulations. And the reason why is because gusto namin mapuntahan pa yung kabuuan ng bansa nila. Yes. Para, yun nga, nag-request kami for multiple entry visa. Yes, ayun, yung ilalagay nyo na nagre-request kayo ng multiple entry visa and bakit. So, ayun. Yung totoo naman, yung reason kasi namin is gusto namin makita talaga yung ganda ng South Korea, hindi lang ng Seoul, kundi ng iba-ibang provinces. Kaya yun, keep it, short and simple. Huwag na yung maglagay ng napakahabang message. Basta yung totoo, sincere and concise. At dahilan kung bakit gusto nyo mag-request for multiple entry visa. So, ayun yung nilagay namin sa cover letter. Then finally, i-check yung website ng embassy from time to time kasi meron sila pinsan na promo for credit card holders. So, for example, nung time na nag-apply kami, may ongoing promo. Last Feb. May ongoing na promo si BDO with the Korean Embassy. So, kung kayo ay credit card holders ng BDO Gold and Elite Cards, so, kailangan nyo lang mag-submit nung photocopy nung credit card and then yung inyong mga credit card statements for the past 3 months. For the past 3 months yata. So, check nyo na lang din sa website. Tapos, may nakalagay din doon. Actually, pag submit kayo ng mga financial requirements na yun for credit cards, hindi nyo na kailangan mag-submit, for example, ng ITR, I believe. Pero, since meron tayo, isubmit na rin natin. So, yun yung isa ko rin nilagay sa affidavit of sponsorship na aside from this employment and financial back documents, I am also a video credit card holder and attached are my credit card statements and the photocopy of the card. So, siguro ang summary lang is basta hanggat kaya nyo ipakita talaga na you are eligible and capable of visiting South Korea, especially multiple entry yung nire-request is, isubmit nyo lang yung requirements na hinihingi. Wag na kayong mag-hold back na, since may credit card ako, wag na ako mag-submit ng IPR. Hindi po, isubmit nyo pa din. Ayun. Double check nyo rin lahat. Actually, dapat sunod-sunod ang ninyo, pagpasa ng requirements. Number 1, number 2, number 3, ganyan. And then, pag complete na, you can go to KVAC office at Brittany Hotel. Doon sa BGC sa Taguig. And you have to pay. Nakalimutan ko na po eh. Basta nasa nandun sa kanilang website. And for how long tayo naghintay? Nakalimutan ko na din. Basta may bibigay sila 3 weeks? Siguro mga 2 weeks. 2 weeks din, may binibigay naman silang link para to follow up or to check yung status ng visa application niyo. Bibigay naman sa inyo kami from time to time. Every day, chinecheck namin ano ba yung status, na-receive na nila, o nire-review na nila. Tapos, makikita rin doon na, your visa approved na. Tapos, magte-text naman sila na pwede nyo nang kunin yung passport. So, yun. And, siyempre, kasama na rin ang prayer na actually, siyempre, hindi naman expected din na bigyan kami ng ganung kagandang opportunity at saka blessing. So, thank you, Lord, kasi pinag-pray na natin. Diba na? To God be the glory. Kasi lahat ito sa Kanya nang galing. So, yun lang po. May ma-share ka pa bago natin magpaalam sa mga gustong lumaboy dyan. Wala na po. Mga palaboy-laboy, mga nangangatimpa at gustong makita ang ganda ng creation ni God.
Yun lang po. And sa mga mag-a-apply, try nyo kung kayo ay kapareho ng sitwasyon ko, pareho naman ni anak din kayo ni katrabaho. Diba? Kung kalooban ni Lord, walang imposible. So, yun po. And see you po sa next vlog namin, yung tour namin sa Korea. Bye-bye! Mga laboy, palaboy-laboy, mga pasyalera. God bless.